I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Mayroon tayong upload videos, updates, OMGos. Hay nako, hindi mo alam guys kung ano ba talaga ang layunin ng ibang politician sa kanilang mga lugar, no? Kaya minsan masasabi po natin gaano man kabait at kagaling ang isang pangulo ng Pilipinas kung nasa baba din naman ang mas malala ang pagnanakaw sa kabanang bayan nila, 'di ba? Alam niyo si PBBM, mga kababayan, no? Ay ang kanyang pangarap at ginagawa, layunin is yung tumulong sa mga LGUs. Sa totoo lang po, nakita po natin yan, no? Especially po sa barn. Alam niyo naman ang barn kung gaano ka hindi naman sa critical yung sitwasyon nila, yung kahirapan din kahit papaano, no? Ay natutulungan sila ni Pangulong Marcos Jr. But ang problema lang, mga kababayan, ito, basahin ko po sa inyo ayan po ang source natin, Corrupt Republic. Agay. May 23, 2026. Anong sinabi? Pinag-utos ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang gagarang pagbitiw sa pwesto ni Education Minister Muhager Iqbal matapos ang Commission on Audit, which is ang COA, findings kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2.2 bilyong procurement ng mga kagamitan at proyekto sa sektor ng edukasyon sa liham na may pitsang May 11, binigyan si Iqbal ng ultimatum na mag-resign agad o ituring na dim resign pagsapit ng May 18. Bunsod ng mga natuklasang umano'y delayed deliveries, effective biddings process at kulang na dokumentasyon sa mga transaksyon. Ayan ang problema. Alam nyo guys, no, sa totoo lang, ang pamahalaang Marcos, pinipilit niya talaga tumulong at pagandahin yung lugar na yan. Pero I hope din naman sana, no, makipag-cooperate naman po kayo. Kumbaga, tulungan nyo rin po yung lugar nyo. Dahil ang national government, hindi po nagpabaya. At alam po natin yan, no? Ang laki nito guys, 2.2 billion. Mismo ang COA ang nagsabi. Ang source natin is Corrupt Republic, mga kababayan. 'Di ba? Ito po minsan naiisip ko base po doon sa mga na research ko at nababasa ko. Yan ang problema diyan sa lugar na yan. Mahaba talaga ang kamay ng mga iba siguro, ganun. 'Di ba? Ayon sa COA, report kabilang sa mga red flags ang mahigit 500 araw na delay sa delivery ng school armchairs. Mga kontratang bilyon-bilyon ang halaga na umano'y dumaan sa depektibong procurement at magbayad ng isinagawa kahit kulang ang supporting documents. Giit ni Makakuwa, seryoso ang epekto ng mga findings sa tiwala ng publiko sa pamamahala sa barn at maari umanong masira ang mga reformang isinusulong ng gobyerno kung hindi papanagutin ang responsible. Yun. 'Di ba guys? Kitang-kita nyo naman kung gaano ka hands-on ang Pangulo na tumulong sa lugar na po yan. Pero nasana po yung ibang opisyal. I'm not saying all. Ayusin nyo naman po ang performance nyo, no? Pagdating sa kapakanan ng mga estudyante, tulad yan sa DepEd, di ba? Sana po tutukan nyo rin naman. Dahil ang Pangulong Marcos Jr. hindi naman po kayo pinapabayaan. Sa totoo lang, no? So kung totoo man itong akusa or itong findings ng COA, mas maganda naman siguro guys na magpalit na lang. Di siguro gagawa ng hakbang si Chief, no? So siya na po ang bahala dyan. Pero ang concern lang natin kasi, huwag niyo sabihin po guys, yung 2.2 billion na yan,
galing sa ano, sa kanilang ibig sabihin, ang ibig ko sabihin, wag niyong sabihin yung 2.2 billion na yan na napunta lang sa hindi maganda, tax po ng bayan yan all over the Philippines, no? Sana po, no, handle with care na lang at dapat mapunta yung pera na yan sa dapat pupuntahan at magagamit ng sambayan ng Pilipino at ang mga estudyante. So yun mga kababayan, ang sinabi ni Chief Makakuha, ayan, Barn Chief, pinagutos ang pagbitiw ni Education Minister Iqbal sa gitna ng 2.2 billion COA findings. Yan guys, sir, beke naman, 'di ba? Ito po ang problema. Pinipilit mong tulungan ang lugar na yan, pero ang problema yung mga mga ibang opisyal. Hindi naman lahat, 'di ba? Kung totoo naman ito, guys. Hay, para lang tayo nag-i-box ng pera. Kawawa naman ang mamamayang Pilipino kung ganito naman ang isang opisyal na halang ang bituka, wala talagang mangyayari. Kaya hindi po tayo umasenso hindi po umaasensyong bansa kasi ganito ang mga ibang opisyal. Kaya nararapat na maipasa ang batas yung 11 to 11 Republic Act 11 to 11, ipasa yung panukalang batas tungkol dito sa firing squad para nang sa ganun madala tong mga tao nito, guys. Kaya nakakalungkot, no, napunta sa wala. Bakit kaya? Alam na this. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Kayo po, anong komento nyo tungkol dito? Kurap pa more. Bye and babus. God bless Philippines. There's more guys. Follow me and likes. Hit the button para lagi kayo updates. Okay? Bye guys.